A family hit hard by COVID-19 yet holding on to faith when death comes knocking. Isang babaeng hindi gumagaling natuklasan ng sugat sa loob ng puso. And a man who relied on charms and occult power until he met the real source of power. Every day, a battle rages, not just around us, but deep within us. The war within. Susunod na. Hirap nang huminga ang ina ng magkakapatid na sina Erica, Faith at DJ. Bagamat nasa kritikal na kondisyon, walang ospital ang tumanggap sa kanilang ina dahil napuno na ang mga ito ng COVID-19 patients. Sobrang desperate ko na. Halos lumuhod na ako dun sa harap ng ER ng isang hospital. Unfortunately, talaga pong no hospital can accommodate her. Tapos sabi namin, let's just pray para kay mommy. Wala ka na lang talaga ding magagawa eh. Kakapit ka na lang po din talaga sa Panginoon. Pharmacist sa isang drugstore si Erica. Dahil frontliner sa kasagsagan ng pandemya, hindi siya nakaligtas sa sakit na COVID-19. Ilang araw lang ang pagitan, sunod-sunod na tinamaan ng Delta variant ang kanilang pamilya. Lubhang napuruhan ang kanilang ina na pinalala ang kondisyon dahil sa asma. Lumala rin ang sintomas ng kanilang ama na isang pastor. Bilang panganay, si Erica ang umako ng responsibilidad na alagaan ang pamilya. Sa kinakaharap na pagsubok, sama-sama silang nanalangin. Even in her state, she also worshiped. Before pa naman po kasi magkasakit si mommy, she has always been a prayerful woman. She will always say, anak, you pray to the Lord. Lalo kaming lumapit kay Lord. Kasi that's what we see. The option that they gave us has been God. Always God. Subalit, patuloy na lumubha ang sitwasyon ng kanilang ina. Sunday night, talagang hinihingal na parang hinahabol niya yung hininga niya. 11 o'clock, may tumawag po sa amin. Sabi na may opening sa Quezon City. Hinakot namin yung buong family. 11:30 when we crossed South Luzon Expressway. Doon na po, parang nag-last breath si mommy. Tapos sumigaw po siya ng praise the Lord. Still na po si mommy nun. Naisugod sa mas malapit na ospital ang kanilang ina na sinubukan pang i-revive. Na-revive siya once, then na-revive siya ulit twice, tapos nag-flatline. Tapos sinabihan na po ako nun ni Dad, if your mom flatlines again, we release her. Siyempre, malungkot po ng time na yon. Pero we have to hold it in pa nung time kasi we have to bring si Dad sa Quezon City. Because in critical condition na rin po si Dad. Bale yung focus from mom, agad po siyang lipat kay Dad. Na-admit sa ICU ang kanilang ama at kinailangan ng i-intubate. Samantala, nag-quarantine ang magkakapatid hanggang sa sila ay gumaling. We don't know why. Pero hindi po talaga namin ma-directly sabihin na, Lord, pagalingin niyo si Dad. Ang nasa heart lang po talaga namin is, Lord, we pray, makasama pa namin si Dad, but whatever you want, we're okay with that. Kinabukasan, nakatanggap si Erica ng tawag mula sa ospital. Natuluyan nang namaalam ang kanilang ama. 5 araw lang mula nang pumanaw ang kanilang ina. We are very close as a family. I see my dad as my mentor, my pastor, and si mom ko naman po had always been my best friend. Siya ang prayer partner ko. Talagang a part of you was gone. That's how it was. I miss hugging my mom. I miss hugging my dad. It was painful. So nagpray po kaming tatlo. Ang nagpray po nun yung pangalawa. Everyone started to cry and then everyone was sad. But then, something inside me po remembered the word. Tetelestai. Yung word po kasi na tetelestai in Hebrew, it means, it is finished. Pagka-mention niya po yun, lahat kami, we felt the release and the comfort of the Lord. Lahat ng concerns mo, nararamdaman mo, you just give it sa Panginoon. So it really did push us to become more dependent
sa Panginoon rather than to anyone else. Ang pinaka-confident mo, ang Panginoon. Masakit po talaga. Pero with the pain kasi comes the comfort of the Lord. Mararamdaman mo po ang Panginoon. Sabihin talaga, I'm here. Sabi nila, hindi ba kayo nagalit sa kay Lord? There was no room for that. Kasi the Lord proved Himself in every situation. Siguro po, not in the way na gusto kasi natin. Gusto ko healing. Pero the Lord provided in other ways. He provided for food. He provided for space. He provided the people. It's not my control, but the Lord was in control. Naging karamay ng magkakapatid ang isa't isa sa pangungulila at pagsisimula ng panibagong buhay. Hindi talaga siya very, very difficult to be strong. Siguro kasi po, nararamdaman ko yung dalawang kapatid. They were also there. We are each other's emotional support, physical support, spiritual support. Kasi we would help each other, remind each other na kasama namin ang Panginoon. We know each other. So I am very, very thankful na sila po yung mga kapatid ko. Their purpose is done. Their mission is done. There's a comforting feeling na both of them are together. And that they are both together with the Lord. It was a loss sa mata ng ibang tao kasi we lost our parents. But it was a victory to us because we gained so much more. Talagang to see the faithfulness of God constantly, every day, every minute of that encounter, that is a wonderful experience. I will not trade it for anything in the world. Instead po na lumiit yung family namin, lumaki po kami. Because the Lord provided even the members of the family. He gave us our spiritual parents. He extended our church family. This is not a loss. This is a gain. Ipinagpapatuloy ngayon ng magkakapatid ang magandang gawain na sinumulan ng kanilang mga magulang. What better way to serve the Lord than to serve Him in His church? Ang pinakita po talaga ng Panginoon sa akin, I am your good, good Father. When the Lord blesses, it's the best. Even in trials, it's the best. Kaya sabi ko, Lord, this is your best. You are good. Wow. Yan ang spiritual maturity, Peter. Nakikita natin kay Erica, yung mananalita nila. Lahat sila, yung tatlo, no? Yung maturity na hindi yung pity party, hindi, ay, kawawa naman ako, kawawa naman kami, paano na kami? No, it was really, Lord, paano na? And then to turn that over entirely to God, say, Lord, ikaw nang bahala sa amin. And look at how God responded. Yeah, there was just so much grace and strength in Erica's life to the point that it's beyond comprehension. Right. You lose your mom and dad in such a short period of time in succession. Napakabigat yon for a family that young. No? Jesus said, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Amen. Erica's family faced unspeakable loss. They didn't see the miracle they prayed for, but they held on to the truth that Jesus already won the ultimate battle. The cross was not defeat, it was victory. Sa gitna ng sakit at pagdadalamhati, pinili nilang maniwala na ang Diyos ay mabuti. Hindi niya sila iniwan, bagkus pinalibutan niya sila ng pagmamahal at pag-asa. The greatest war is not outside of us. It's the war for our hearts. And the good news is this: Jesus has already won. If Christ is not in your heart, you're fighting alone. Don't face the future without Him. And all it takes is for you to invite Jesus in your life, that He will rule and reign in your heart, and therefore fight your battles. Let's pray. If that's the desire of your heart, let's say, Dear Jesus, I don't want to fight my battles alone. I know I cannot win, but you already won the ultimate battle at the cross in Calvary. Lord, you already said it is finished. You paid all my debt, my sins in full. So Lord, I surrender to you my life. I ask for your forgiveness for all the sins I've committed. I ask for your grace and your mercy. And starting today, Lord, I choose to live my life for you
completely. So I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord and to be my Savior. From this day forward, I entrust everything into your hands. I know I can never be any place else that is safe and secure but in your hands. Thank you for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa prayer center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Health is wealth. Unlock the secrets to a healthy body, mind, and soul habang tinutulungan din ang mga batang magkaroon ng maayos na kalusugan, edukasyon, at good values. Sa iyong donasyon na 500 pesos o higit pa sa CBN Asia, makakatanggap ka ng exclusive streaming access sa Ageless Living, Secrets to Longevity video series at bonus na digital booklet upang matulungan ka sa iyong wellness journey this year. Your monthly giving brings true wealth for you and the next generation we're helping together. Become a CBN Asia partner today. Mapait na balita para kay Flor ang naudlot niyang promotion sa kumpanya. Nawala lahat yon, mga pangarap na yon. Tahimik kasi ako pag naiinis na ako. Gusto ko mas mag-isa lang ako. Hindi ko mailabas-labas lahat yung dala-dala kong bigat sa loob ko. Dahil dito, itinuon na lamang ni Flor ang kanyang kasawian sa paggawa ng thesis sa kanyang masteral. Nag-leave si Flor sa trabaho. Mas gusto ko yung nakababad lang ako dun sa harapan ng computer. Punong-puno ako ng galit. Talagang nanahimik ako. Na sinolo ko yung nararamdaman ko. Sa gitna ng kalungkutan ni Flor, ay napansin niya ang mga pamumula sa kanyang balat. Napansin ko parang mga pantal-pantal na konti lang naman sila. Tapos ang mas marami talaga yung sa noo ko. Namamagana yung paa ko. Nagpatingin si Flor sa doktor at niresetahan ng gamot. Wala siyang findings, kundi bigyan lang ako ng ointment para ipahid, para matanggal. Pero hindi talaga gumaling. Sabi ko baka kako yung stress lang dahil naghahabol ako ng aking thesis. Ang napansin ko, pag nilalagyan ko siya ng gamot, lalo siyang namumulan, gumagrabe. Yung puting bulak nagiging itim. Subalit sa halip gumaling, ay patuloy na lumala ang kalagayan ni Flor. Natatakot na ako dahil meron akong nararamdaman sa katawan kong kakaiba. Yung may mga pula-pula nang lumalabas sa mga balat ko, sa mukha ko. Hindi na ako halos makalabas ng bahay. Ayokong may makakilala sa akin dahil napakalaki ng pagkakaiba na ng balat ko dun sa dati kong balat. Dahil sa labis na desperasyon, sinubukan niyang lumapit sa albularyo. Hindi ako tinatantanan, parang hindi siya nauubos. Everyday parang parami sila ng parami. Kahit sa patalim, kakapit ka para lang matulungan kang gumaling. Sinunod lahat ni Flor ang mga payo ng albularyo. Ngunit hindi pa rin niya natamo ang inaasam na kagalingan. Ako mismo parang nandidiri dun sa itsura ko na hindi ko na siya kilala. Dahil sa patuloy na paglala ng kanyang sitwasyon at kawalan ng makakapitan, nawalan ng pag-asang gumaling si Flor. Doon ko naalala yung Panginoong Diyos. Dahil doon sa pagod na naramdaman ko, hinanda ko na yung sarili ko. Nasabi ko sa Panginoon, kung kukunin mo ako, Lord, ikaw yung sumalubong sa akin kung mamamatay na ako. Humingi ako ng patawad sa Kanya. At sabi ko sa Kanya, kung ano man yung mga nagawa kong pagkukulang kasalanan, patawarin niyo ako. At alam ko na hindi mo ako pababayaan. Hindi ko po mailabas yung boses ko, pero alam ko sumisigaw ako ng Panginoong Diyos, tulungan mo ako, maawa ka sa akin. Ikaw lang pwede kong maging sandigan ngayon.
Kinabukasan, ikinagulat niya ang pangungumusta ng isang kaibigan at dating kasama sa isang Christian fellowship. Matapos niyang malaman ang nangyari kay Flor, ay agad niyang pinapunta ang kakilalang pastor. Sa tulong ng pastor ay napayuhan at naipanalangin siya nito. Biktima siya noong tinatawag nating kulam o yung tinatawag na barang. Alam naman natin pag ang isang tao biktima ng barang o kaya ng kulam, talagang dumaranas ng kahirapan yan. Ang pinaka-importante sa akin, yung magbalik loob siya sa ating Panginoon. Kasi oras na lang magbalik loob siya sa ating Panginoon, pati yung kagalingan, dala-dala yun. Sa pagbalik ni Flor sa opisina, pinatawad niya at humingi rin siya ng tawad sa mga katrabaho. Yung pagpapatawad na ginawa ko, talagang process siya. Hindi ko kagad nagawa yun. Hanggat hindi ako nakabalik sa opisina. Nung nandito na ako sa opisina, doon unti-unting inaayos ng Panginoon yung puso ko eh. Yung pagtanggap, pagkilala na ang Diyos nga eh nagpatawad, ikaw bilang tao, hindi mo kayang gawin. Ikinagulat ng husto ni Flor ang paglapit ng isang kaopisina na umaming siya ang kumulam sa kanya. Sumama lang ang loob ko sa'yo, pero hindi ko talaga inaasahan na yung magagawa ko sa'yo, yung napakalaking pinsala para sa'yo. Patawarin mo na ako, nagsisisi na talaga ako sa nagawa ko sa'yo. Binigay niya mismo yung ginamit niyang paraan kung paano niya ako kinulam. Ang Diyos na ang gumawa ng paraan eh, kung sino yung gumawa sa akin. Matapos ang nangyaring kagalingan ng puso ni Flor, ay ang paghilom ng mga sugat niya sa balat. Masaya ako, natutuwa ako kasi sa isang katulad niya na naging nabiktima sa sumpa ng kulam o ng barang, isang pagpapatunay na uli ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos na kahit sabi mong biktima ka nitong kulam at barang, may malaking magagawa ang Diyos sa buhay ng tao. Nagtuloy-tuloy ang paglagong espiritual ni Flor sa tulong ng mga gawain sa simbahan at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung titingnan ko, ang lalalim na sugat ko, pero wala kang makitang bakas. Nung peklat, nung sugat ng pinagdaanan, pinagaling niya yung puso ko. Talagang yung kagalingan na ginawa ng Panginoon, yung puso ko muna. Natuto ako magpatawad, yung mismo lahat ng buhay ko, inihandog ko sa Kanya, inilaan ko sa Kanya. Talagang lahat ang Lord ang gumalaw para talagang tuluyan na mabunot na yung tinik na meron sa puso ko. Peter, yung itsura ni Flor ngayon, it reminds me of 2 Corinthians 5:17. If any man, or in this case a woman, be in Christ, he is a new creation. Tama. Nawala lahat ng di ba? Walang scar. trace. Oo. Kasi Mari, yung bitterness, yung hurt, pag talagang you allow that to stay in your heart, then there will be bitter roots that will go deep down inside of you. You'll not only defile others, but you will defile yourself, and then it will show up and manifest physically, like in her case. Kaya nakapasok yung kaaway dahil meron siyang bitterness. Kasi kulang. Tama. You know, the Bible is clear. Our battle is not against flesh and blood. But the same passage tells us this: we fight from victory, not for victory. Amen. Kapag pinatawad natin ang iba, pinapalaya rin natin ang ating sarili. Hindi ito kahinaan. Ito ay kapangyarihan mula kay Kristo. Let's pray for healing, forgiveness, and freedom. Mari, you want to begin? Yes, Father, in Jesus' name, lumalapit po kami. Lahat po kayo na meron pangangailangan sa katawan, meron kayong kapatid or other family member na nangangailangan ng healing, this is the time. So just join your faith with ours and let's pray for your loved ones. Father, sa oras na ito, itinataas po namin ang lahat ng pangangailangan ng ating mga tagapanood. Father, ito mga nakahiga sa the bed of sickness, Father, we ask that you would raise them up right now, Lord. Kahit ano pang sakit yan, Lord, kaya mo yan. So in Jesus' name, we speak now to diabetes, we speak to migraine, we speak to cancer. Be gone in the name of Jesus. You are destroyed by the power of the name of Jesus. Kapatid, if you're holding back forgiveness from someone, if you're holding back forgiveness,
forgive now. Now is your time. Be released from that and experience your healing in Jesus' name. The Lord is pouring His grace. The Lord is pouring His supernatural strength on you, that you may release forgiveness towards that one who has hurt you. And as you've set that person free, healing begins to take place in your body, in your mind, in your heart, kapatid. So receive that by faith. God is going to do a work inside of you that you will be able to release and forgive completely, not holding any grudge anymore, in the name of Jesus. And the Lord is healing someone with a brain tumor in the right side of your brain. He's melting that tumor away. That tumor is gone now. Be set free from fear and have yourself checked so you'll know talagang pinagaling ka ng Panginoon. Receive that, kapatid, in Jesus' name. Amen and amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Lumaki si Arnel na hirap sa buhay. Bagamat masipag at masikap ang kanyang ama, salat pa rin sa yaman ang kanilang pamilya. Kahit yung mother ko tumutulong na, sabihin natin kulang yung kinikita, nakakaroon pa kami ng mga pagkakautang. Sa kanyang paglaki, isang bagay ang kanyang napag-alaman. Yung aking lolo kasi dating manghuhula. Nanguhula siya and pag gumamit siya ng ritual, gumagamit siya ng isang kapirasong tingting, yung dahon ng saging. Tapos ang kanyang ritual, may ginagamit siyang salitang Latin. Kapag siya nanguhula, ginagamitan niya ng dangka. Maging ang ama ni Arnel ay nahumaling din sa paggamit ng anting-anting. Ayon sa kwento rin ng nanay ko na siya yung nakakita, meron siyang mga medalyon na mga matatanda noon na tinuruan siya kung paano gumamit ng mga anting-anting, kung paano buhayin ng isang anting-anting. Isa sa mga naging pakinabang ng ama mula sa anting-anting ay ang minsang magkaroon ng komprontasyon ng ama ni Arnel at ilang miyembro ng Philippine Constabulary noong panahon ng martial law. Minsan umuwi yung father ko ng hating gabi and sinita siya ng 2 constabulary kung siya ay lasing. Sige, putok nyo, hindi naman puputok yan. Tinutukan yung father ko ng 2 constabulary, hindi nga pumutok yung baril. At sinundan pa siya hanggang sa siya makapasok sa bahay namin, hindi pumutok yung baril. Naisip ni Arnel na tularan ng ama, ngunit tila may pumipigil sa kanya na gawin ito. Gusto kong subukan, pero nung makita ko yung naranasan namin pamumuhay, naroon yung kahirapan namin sa buhay at kami ay namamasukan kahit kaninong pagsasaka, nakikiani kami, nangingisda kami. Kahit anong gawin mong trabaho, hindi ka matatanggap or eksakto lang o kulang pa yung iyong kinikita. Gaba kung tawagin ni Arnel ang epekto sa kanyang pamilya dahil sa paggamit ng anting-anting. Ang generational curse o gaba kung tawagin ng iba ay makikita natin sa Biblia. It is a biblical principle. Kapag tinignan mo sa Deuteronomy chapter 28, makikita natin dito yung 2 klase ng mga tao na sinasabi ng Biblia. Yung una, yung mga pinagpala.
if you fully obey the commands of the Lord your God, then all these blessings will come upon you. Naroon yung pamilya ay mayroong good harvest, ibig sabihin prosperity, mayroong good health, mayroong leadership. Sa kabilang banda, sinabi rin doon sa Deuteronomy 28, but if you disobey the commands of the Lord your God, then all these curses will come upon you. Ano yung curses? Yun yung kabaligtaran ng kabila. Ang paggamit ng anting-anting kasama na roon. Kasi ito yung, ang anting-anting ay papasok doon sa mga occult practices. Dahil dito, kinalimutan ni Arnel ang tungkol sa anting-anting at sinikap niyang makapag-aral sa kabila ng kahirapan. Para lang ako makapasok sa high school, ako ay magtitinda ng balot sa gabi pagkatapos ng high school at pinapandesal sa umaga. Subalit hindi nagtagal ay sinubukan din niya ang hiwaga ng anting-anting nang sumabak siya sa politika. Doon pinasubukan sa akin nung mother ko, pinaturo sa pamamagitan ng father ko, yung isang dasal na Latin. At nung dasalin ko yon, nung ako'y tumayo na, inisesa ko yung local government code and marami ang humanga sa akin. Sa kabila noon, hindi rin nakuha ni Arnel ang posisyon sa gobyerno bilang kagawad sa kanilang barangay. Maging sa pag-ibig ay bigo si Arnel. Itinuon na lamang ni Arnel ang atensyon sa pagtatrabaho. Sa kanyang pagiging abala sa trabaho, siya ay nayayang dumalo sa isang Bible study. Doon niya nakilala si Flor. Sa paglipas ng panahon, kinailangan ding umalis ni Flor pansamantala. Dito nakaramdam si Arnel ng kawalan ng pag-asa. Paglalasing ang naging daan ni Arnel upang maibsan ang pangungulila sa kasintahan. Walang panahon na walang araw na hindi ako nakainom. Napaalam na ako matutulog, subalit hindi na ako nagising ng 2 araw. Nagkamalay si Arnel matapos ang 2 araw. Sa kanyang paggising, nagsisi at isinuko ni Arnel ang kanyang buhay sa Panginoon. Ang minamahal na nalayo pansamantala ay kapiling na rin ni Arnel habang buhay. Ang pag-ibig ng Diyos para sa kanya ang siyang nagtutulak kay Arnel upang lalong kumapit sa Panginoon. Doon ko nakilala na ang tao ay makasalanan. Sabi ng Roma 3:23, lahat ay nagkasala at hindi makakarating sa kalwalhatian ng Diyos. Yung John 3:16, doon ko naintindihan na ganun tayo kamahal ng Diyos. Ang sinasabing gaba dahil sa paggamit ng kanyang pamilya ng anting-anting ay napalitan ng pagpapala mula sa Panginoon. Nakita namin yung yung kanyang mga pagbabago, completely trusting God for His deliverance from that background. Nakikita ko na because of that experience, he has the knowledge kung paano siya mag-minister. In particular, doon sa area na ni-reach out niya ngayon, ay almost yung mga tao merong ganong klaseng mga background. Wala tayong ibang dapat asahan, hindi tayo dapat umasa sa mga superpower o supernatural, kung hindi dapat tayo magtiwala lang sa ating Panginoon Diyos, sapagkat siya ang may hawak at may control ng lahat. There is no other name Amen. that is more powerful, that is above every other name other than the name of Jesus. His name is more powerful among all names. Amen and amen. So talaga, everything else has to bow down. Amen. Colossians chapter 2, verse 15 tells us that Jesus disarmed the powers and authorities, the demonic powers in the heavenlies, and made a public spectacle of them. The war has already been won. Kung ikaw ay kay Kristo, hindi ka talo. Ikaw ay panalo. So choose wisely, stand firm, stay in Christ, because in the war within, Jesus is the victor. God bless you, and you all have a nice weekend, a great weekend.